Inaantabayanan ng ilang mangingisda sa Pangasinan kung ano ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa issue ng West Philippine Sea, kasunod ng mga insidente ng pangaharas ng China. Ang Defense Department nanindigang patuloy ang mga RORE mission doon. Saksi, si Chino Gaston. 170 nautical miles mula sa Pampang ang destinasyon ng mga mangingisdang ito mula sa Infanta, Pangasinan. Ayon sa mga mangingisda, umaabot sa 4 na toneladang isda ang nahuhuli nila sa loob ng 3 araw na pagpapalaot. Pero mas marami raw sana yan kung malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Hindi na po malaya, hindi katulad po noon na pag nakapunta kami ng Kalburo, inaabol na po kami, pinapaalis po kami. Sa kanila na po daw yung Kalburo, hindi na daw tayo pwede mga Pilipino doon. Kaya sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto nilang marinig ang plano ng Pangulo sa issue ng West Philippine Sea. Ang gusto ko sana mangyari, mag-open na naman uli yung West Philippine Sea para maayos naman na uli ang pangisda namin doon. Ayon sa Infanta, substation ng Philippine Coast Guard, nakabantay naman sila sa anumang sitwasyon. Sa pagmomonitor ng Philippine Navy, kumaunti ang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Mula sa dating 153, nasa 95 hanggang 104 vessels na ang namonitor. Kinumpirma rin ng Navy ang napaulat na China Coast Guard vessel na namataan malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Sa Ayungin Shoal naman kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, wala pang bagong rotation and reprovisioning o RORE mission. Mula noong June 17 kung kailan nauwi sa pagkasugat ng isang sundalong Pilipino ang komprontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard. We are going to do the RORE as routinely and as possible, but we'll wait for the National Maritime Council to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NMC. May target date? Wala pa. Ayon sa AFP, sapat pa naman ang huling supply na in-airdrop sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre noong unang bahagi pa ng Hunyo. Pero pinag-aaralan na nito ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa para isabay ang resupply mission sa isang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa ganyan, sabay-sabay naglalayag ang mga barko o nagpapatrolya ang mga eroplano ng mga kaalyadong bansa gaya ng US, UK, Australia at Japan. All options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. Tinanong naming ukol dito ang US Embassy. Ayon sa kanilang tagapagsalita, bilang kaalyado ay nagtutulungan ang Pilipinas at Amerika sa iba't ibang issue. Sa pulong kanina ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. at US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown, natalakay ang susunod na balikatan exercises at ang nakatakdang pirmahang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. It will also involve other upcoming talks in terms of our compliance with the GSOMIA and other matters in terms of our partnership with the US. Samantala, mananatili sa North Luzon ang mga medium-range capability missiles ng US na patuloy na inaaral gamitin ng mga taga-Philippine Army Artillery Regiment. Sa kabila yan ng pag-alma ng China at Russia sa pananatili ng US missiles sa pangambang sila ang tinatarget ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Halos 2 linggo na lang, back to school na. Kaya marami ang naghahabol sa pamimili ng mga uniforme at iba pang gamit sa eskwela. Saksi, si Oscar Oida. Ikaw! Nagkakalat na naman ng tissue! Pag namatay talaga ako, mamabaho kayong lahat dito! Give na give si Ma'am! Pero hindi yan kung anong acting workshop ha, kundi training na ginagawa ngayon ng mga guro sa Pasig bilang paghahanda sa kanilang ituturo na matatag curriculum. Itong matatag curriculum is still part of the K-12 kasi yung K-12 ka DepEd order talaga in order to respond to the issues and challenges brought about by the K-12. For example, yung mga overcrowded curriculum,
and then imbalanced cognitive demands. Kaya double time na sila ngayon dahil 2 linggo na lang, back to school na. Dito sa Rizal High School sa Pasig, sisimula na raw ang kanilang brigada eskwela sa Biyernes. Bagay na napakahalaga umano dahil inaasahan nilang aabot sa 13,000 ang kanilang mga mag-aaral ngayong taon. Mas marami sa naitalang 12,600 noong nakaraang school year. Ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo ay tuloy-tuloy na yung paghahanda namin. Kagaya ng aming mga classrooms, as well as yung aming mga teachers. Kumpiyansa naman ang kanilang pamunuan na sasapat ang kanilang 285 classrooms sa inaasahang dami ng mga estudyante. Bukod sa mga gurong abala sa paghahanda sa mga paaralan, abala na rin ang mga magulang sa pamimili ng gamit at uniforme ng kanilang mga anak. Sa Market Road sa Taytay, marami na ang namimili. Si Aling Nerissa, dumayo pa dito mula Occidental Mindoro para mamili ng gamit pamasok ng mga pamangkin. Kailangan po talaga magtipid sa hirap po ng buhay. Doon po tayo sa medyo mura pero may kalidad naman po. Sa pwesto ni Aling City, di raw nagtaas ang presyo sa uniform na nasa 150 hanggang 300 pesos. Basta may tubo ko ng konti, pwede lang. Ang school supplies, hindi raw gumalaw ang presyo. Nasa 25 to 28 pesos ang notebook, 18 to 40 pesos ang notepad, 8 to 10 pesos ang lapis, depende sa klase, 10 pesos ang ballpen, nasa 20 pesos ang isang box ng crayons na may 12 piraso, mga pencil case na 30 to 50 pesos ang halaga, at school bags na may presyong 250 to 400 pesos. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Inaasang patuloy na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area at habagat. Ang ilang lugar mahigit 1 linggo ng baha. Ating saksihan. Sa pinalutang nasirang refrigerator, ikinarga ng ilang residente ang natanggap nilang ayuda mula sa LGU sa Datupiang, Maguindanao del Sur. 10 araw na raw kasi ang baha doon. Lumulusong sa tubig ang mga bata tuwing lalabas sila ng bahay. Ang iba pang bata isinasakay sa palanggana. Nalubog din sa baha ang bahay ni na Amier sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, kaya binuhat na niya palabas ang amang senior citizen. Lumikas muna sila sa mga makeshift tent sa tabi ng kalsada. Sa palengke, lumikas pansamantala ang mahigit 300 pamilya. Sa gilid ng kalsada rin natutulog ang mga binaha sa Datu Montawal. Ang ilan kasama pa ang kanilang alagang hayop. Mahigit 60,000 pamilya ang apektado, ayon sa tala ng Maguindanao del Sur PDRRMO. Sa Opol, Misamis Oriental, umapaw ang tubig sa spillway na nagdurugtong sa 2 barangay. Hinaharang ng mga residente ang mga dumaraang sasakyan para hindi sila mahulog sa ilog. Ilang oras matapos umapaw ang tubig, bumigay ang bahagi ng spillway. Nasira naman ng rumaragasang tubig ang tulay na ito sa Davao City. Buwis buhay ang pagtawid sa ilog dahil kailangang tumapak sa malalaking bato. Hiling ng mga residente, sana makapagtayo na roon ng konkretong tulay. Ang mga pagbaha sa lugar dulot ng habagat ayon sa Pag-asa. Nagpapaulan din ngayon sa Mindanao ang low pressure area. Sa ngayon, hindi pa inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong Bagyong Butchoy. Sa track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa northwestward ang LPA sa mga susunod na araw. Posible rin itong tawirin ang Bicol region at silangang bahagi ng Mimaropa. Ang southwest monsoon o habagat naman, umiiral at magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mas mababang presyo ng manok asahan sa ikalawang bahagi ng Agosto, ayon sa grupo ng poultry producers. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, 137 pesos ang average farm gate price sa kada kilo ng manok ngayong buwan. Ayon sa UBRA, ang mataas na presyo ngayon posibleng dulot ng panahon at epekto rin ng oversupply ng mga manok noong nakarang taon.
May mga poultry farmer daw kasi na nag-aalinlangan magbenta ngayong taon matapos malugi noong 2023. Sabi naman ni Yusek Deo Gracias Savellano ng Department of Agriculture, tinitignan ngayon ng DA ang mga alternatibong sangkap para sa patuka. 5 opisyal ng Department of Education naghain ng courtesy resignation. 2 undersecretary at 3 assistant secretary ang nagbitiw, kabilang ang Chief of Staff na si Michael Powa. Sa July 19, epektibo na ang pagbibitiw nila sa DepEd, kasabay ni Vice President Sara Duterte para magbigay daan kay incoming Education Secretary Sunny Angara na pumili ng kanyang staff. Hindi naman minasama ni Angara ang kanilang pagbibitiw. Naghahanap pa raw sila ng ipapalit sa mga nagbitiw. Disenyo ng Philippine Pavilion sa gaganapin na World Expo 2025 sa Osaka, Japan, ipinakita na. Gawa ni architect Carlo Calma ang disenyo na may temang nature, culture, and community woven together for a better future. Magsisimula ang expo sa buwan ng Abril hanggang Oktubre 2025. Ayon sa Tourism Promotions Board, ipinagmamalaki nilang sustainable ang disenyo. We are very excited because our pavilion will boast of 2 things. We are celebrating and bringing together are over 200 indigenous communities, textiles woven into the pavilion. There will be a live performance woven into the facade ng ating pavilion. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.